Magandang gabi po sa atin lahat. Gabi po kasi ngayon dito sa amin Gagawa po tayo ng guitar neck. Bali ito po yung aking sinusundang pattern. Ginawa ko po yan sa isang scrap wood. Bali ito yung actual na gagawin ko. Hardwood po yan. Bali 22 fret po ang gagawin ko. Tapos ayan nalagyan ko ng nakat ko na yung kahoy. Bali 2 inches po yung thick nyan. At babawasan ko na lang mamaya. Bali yan po ang design na susundin ko. Hindi bali buo po yan. Ang gagawin ko po ay wala pong fretboard. Buo po ang gagawin ko. Dahil may nakita akong gumawa niyan ay buo ay maganda. Pagka hardwood naman ay pwedeng buo. Kahit wala na nung truss rod. Bali mano-mano lang po yung gawa ko. Lagari, planer lang at grinder. Tingnan kung anong kalalabasan itong aking project na to. Gagawin ko lang po yun para sa sarili ko. Gusto kong gumawa ng gitara. Bali yan. Mano-mano kung lagari lang ang pamputol ko. Bali medyo matigas-tigas lagari na rin, kahoy na rin dahil ari hardwood. Na angkat ko pa ito sa aking kaibigang yan, piniplane ko na po yung ibabaw para pantay na yung aking pagguguhitan ng pattern. Kailangan po kasi yung ibabaw niyan ay pantay na pantay para hindi na mahirap maghabol dun sa susunod na gagawin. Bali sana magustuhan niyo itong DIY ko. Kung halimbawa ay masundan nyo, pwede rin po kayong gumawa sa inyo. Kahit na kung may mga basic tools kayo, kahit gantong gitara kaya natin gawin. Kung interesado kayo, sundan nyo ito. At ito po ay mayroon pa mga kasunod na video. Hindi ko lang po may isasama dahil masyado mahaba. Ayan po, pantay na po siya. Ayan po ang mahalaga dyan, ang ibabaw ay pantay na pantay. Mas papantayin ko pa yan sa susunod na proseso. Bali nakahiwalay po yung video ihiwalay ko yung paggawa ng video ng paglalagay ng fret dahil medyo matagal po yun. Yan ang design na aking ginayang gitara. Bali ang kapal po, ang nipis po nung pinakang lalagyan ng tuner ay almost 1.8 cm. At ang kapal po ng mismong neck ay yan, ginawan ko na po ng kinumpute ko po yung yung formula na yung mga level ng mga fret. Bali kinuha ko yung formula niyan sa Google. May formula niyan at kinumpute ko. Bali kung gusto nyong malaman yung formula niyan, di sa Google na lang kayo mag-search yung mga formula ng fret. Bali nilagyan ko na rin ng mark ng pagbubutasan. At yan, butasan ko na. Balang ilalagay ko po dyan ay yung puti. Iisip ako kung kahoy o plastic ang ilalagay ko. Yan. Bali ganyan po yung nasa pattern ko at yan ang susundan ko. Putasan ko na. Yan. Bali ang kapal po ng neck niyan ay 1.2 inches.
Bali direkta na po yan, wala na siyang fretboard, kaya diyan ko na rin nilagyan ng guhit sa mismong ibabaw. Bali kinumpute ko na rin yung kapal niyan at saka yung kapal nung dapat ilalagay na fretboard. Pag hardwood naman po ay pwede namang walang fretboard kung pwedeng diretso. Nakakita po ako nung gumawa niyan ay hindi siya naglagay ng fretboard at saka truss rod. Pag hardwood ang ginamit niya hardwood po yung ginamit ko, kaya hindi sinubukan kong direkta. Bali yung ibang mga susunod na proseso sa sunod na video ko ikukon dahil mahaba, dahil yan pa lang rin ang nagagawa ko. O-order pa lang ako ng mismong pret. Yan po yan, kapal niyan. Sinukat, kinumpute ko na rin yung kapal niyan dahil kanina, kaya ako pinline yung para makuha ko yung kapal at para babawasin ko na lang yung gilid. Yan. Kung sakasakali na nag-curve siya di pwede naman lagyan ng ng truss rod dun sa ilalim. Yan, bali yan po ay madami pang proseso. Yan po ay gagawin pang ika-carve pa ng konti yan. May mga nagawa na naman akong improvise na tools para pang carve niyan. Kailangan po yan ay pantay na pantay din. Tapos yung lagari kong ginamit, mas maliit ang talab niyan dahil para dun sa ilalagay na pret. Kailangan hindi luwag para magandang tingnan. Sundan niyo po ito susunod kong mga video nito at para ito isang buong gitara ang gagawin ko. Para kung gusto nyong magawa rin ng sariling gitara di pwede naman yung sundan ito at makakagawa kayo ng gitara. Medyo madami din may bilhin mga gamit dyan. Bali pinutol ko na yung mismong actual na length, tapos nilagyan ko na rin ng parang palabis ng konti na kasing kapal nung fretboard, para yun ang nakaibabaw dun sa mismong body niya. Ayan, ganyan po ang kinalabasan. Tapos lilinisin ko lang, bali ika-carve ko na yung ilalim. Ang sunod na proseso, may sinukat ko na rin yung pinakang ilalim niyan. Yan, grinder lang ang aking ginagamit. Bali ang liha kong nakabala dyan number 80. Mas maganda sana, mas mabilis sana yung number 60, kaso number 80 lang yung aking liha. Yan na po yung kinalabasan ng pinakang dulo. Hindi pa yan yung pinakang papuno na ang aking ipapantay ko rin lang dun sa kapal nung pinakang dulo. May mga design din niya na base dun sa aking pinagagayahan. Yan ang tapos kung may masasalat pang mga mas mausbong dyan yun ipapasadahan ko pa ng liha. Dahil sa lahat ng parte ng gitara, ito yung mismong neck ang pinakang mahirap gawin dahil kailangan dyan ng pantay, balance. Ang kada fret ay pantay-pantay. Pinasadahan ko rin ng liha yung mga mausbong pang parte at papasadahan ko pa rin yan ng maspino para smooth yung pag hinahawakan. Kailangan magandang style dahil maganda yung design ng kahoy para pagka
binarnisan yan ay magandang tingnan. Mapula pong kahoy yan eh, kaya pagka natural varnish lang ang ginamit ay mas titingkad pa yung kulay niyan. Yan na po yung kinalabasan. Ayan. Pantay pa lang po yan, hindi ko pa nakakarve yung ibabaw niyan. Bali 12 inches radius yung ginamit ko na improvise kong ginawa, at yun ay pangkakarve ko dyan sa ibabaw. Bali yun yung likodan. Yan yung paglalagay ng tornilyo. Bali pakukurbahin ko yung pinakang fretboard. Ito. Bali itong aking pang carve ay 12 inches radius. Yan, medyo carve para mag carve yung pinakang fretboard. Bali ito improvise ko lang, ilagyan ko lang ng liha. Sisimulan ko ng i-carve yung ibabaw gamit yung aking improvise na 12 inches radius na nilagyan ko ng liha number 80. Bali tinitingnan ko kung mahagip na niyo yung ibabaw, yung pinakang gitna, para malaman ko na pasok na siya dun sa 12 inches radius. Ayan. Kaya ayan, isasanding ko na isasanding yan hanggang sa ma-reach na niya yung pinakang gitna. Ibig sabihin carve na talaga siya ng 12 inches yung radius niya. Medyo sa paggagawa nitong ganitong project ay kailangan ay medyo mapagpasensya at medyo maselan yung pagtutuwid niyan, lalo na po yung paglalagay ng fret niyan, sobrang selan. Kapag hindi naman nasunod yung pinakang guideline niyang paggagawa niyan ay hindi magandang gamitin. Baka may sumabit, kaya kailangan pantay na pantay. May mga ginawa na rin ako niyang pang pantay nung pinakang fret, para kapag naglalagay na ako ng fret ay masisigurado ko pantay hanggang mula sa unang fret hanggang sa 22 fret, para pag ikinabit na yung kwerdas ay hindi na magka-problema. Tapos yung sukat po niyan ay sa sunod ko mga video idadagdag. Bali may mga sukat yan mula dun sa first fret hanggang 12 fret, tapos mula 12 fret yan pantay na. Tapos papasadahan ko rin po ng liha yan para mas pantay na pantay. Papasadahan ko rin yan ng straight na liha. Bali yung sukat niyang mula first fret hanggang 12 fret kailangan ay pantay. Ang mula 12 fret hanggang dun sa mismong pinakang patungan nung ang tawag doon, dun sa kinakabitan ng kwerdas, pinagpapatungan ng kwerdas, kailangan pantay para yung tono ay tama, hindi may hirapan na magtono. Tsaka tono rin siya sa mga ibang gitara. Ayan po ang sinubukan ko rin ng tinignan ko sa kung pantay na dun sa aking ruler. Kailangan pantay na pantay po yan Pag pantay na po yan, papasadahan ko na ng liha para yung mga nasabit ay matanggal. Kailangan makinis na makinis po yan.
Yan ang pinakang maselan dyan eh. Yung pinakang neck na yan. Bali yung kakabitan yan ay hindi ko pa rin nagagawa, yung pinakang body niyan. Itong sunod kong gagawin sa susunod na araw. Kailangan masiguradong makinis na makinis po yan, at saka pag hinawakan ay walang sumasabit kahit na kaunti, dahil makakasakit, makakasugat yan sa kamay pag may sumasabit diyan, lalo doon sa paglalagay ng pret. Kailangan yung mga duluhan ay matalas saka hindi nakakasakit. Hindi ko palang nalalagyan ng butas yung pinakang lalagyan ng toner. Lalagyan ko na lang mamaya ng butas yan. So sa separate video ko na lang ilalagay pati yung paglalagay ng pret. Yan. Papatungan ko na rin yan ng pinakang sanding sealer para masilyahan na yung mga maliliit na butas ng kahoy. Yan. Yan, medyo nagka-dark yung kulay niya nung nalagyan ng sealer. Habang nagtatagal po yung papula ng papula yung kahoy na yan. Yan po ay kahoy ng sinaunang kahoy ng mga katutubo. Yan ang kanilang ginagamit sa paggagawa ng mga lusong at halo. Ayan ang resulta po nung pagkakagawa. Bubutasan ko na lang, at saka bali ang sukat po niyan ay 1.75 yung pinakang dulo inches, tapos yung pinakang malapit ilalagay doon sa dulo nung pa 22 pret ay 2.2 inches. Yan po ang sukat yan. Yan, kaparehas po yan ng kahoy na yan, kaya halos magkakulay. Natural varnish din yung ginamit ko dyan. Hardwood po yan, tsaka sobrang bigat niyan. Yan po ang kalabsan. Sana sundan yung susunod pong mga kasunod itong video para masubaybayan nyo kung sakasakaling gusto nyo gumawa ng gitara.